Hi mga Lods! Maligayang pagbabalik sa ating panibagong kwento. Ngayon, pag-uusapan natin ang naging buhay at karir ng ating The Magician, Efren Bata Reyes. Bago tayo magsimula at kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para updated ka sa mga videos na ating ia-upload. Simulan na natin! Ang kwento ng isang alamat. Mula sa batang lansangan hanggang sa maging GOAT ng billiards. Sa bawat hampas ng bola sa mesang ng bilyaran, may kwentong hindi agad nakikita ng mata. Kwento ng hirap, tiyaga at pangarap. Ito ang kwento ni Efren Bata Reyes, ang lalaking kinikilala ng buong mundo bilang pinakamahusay na manlalaro ng billiards sa kasaysayan. Ipinanganak si Efren noong Agosto 26, 1954 sa Pampanga, sa panahong ang buhay ay puno ng pagsubok at kakulangan. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya. Walang luho, walang kasiguraduhan ang bukas. Sa murang edad, dinala siya sa Maynila upang manirahan sa kanyang tiyuhin na may-ari ng maliit na bilyaran. Doon niya unang nakilala ang mesa, bola at tako. Hindi bilang laruan, kundi bilang daan upang mabuhay. Batang bata sa bilyaran. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa lansangan, si Efren ay nasa bilyaran. Nagpupunas ng mesa, nag-aayos ng bola at tahimik na nagmamasid sa mga veteranong manlalaro. Dahil bawal pa ang mga bata noon sa bilyaran, palihim lamang siyang naglalaro, madalas sa madaling araw, kapag wala ng tao. Dahil siya ang pinakabata at pinakamaliit, tinawag siyang bata. Ngulit sa likod ng palayaw na iyon ay isang isip na mabilis matuto at isang matang eksaktong tumatantyan ng bawat anggulo. Wala siyang coach, wala siyang formal training. Ang mesa mismo ang kanyang naging guro. Ang lihim na alamat. Noong dekada 70 at 80, kumalat sa Pilipinas ang bulong-bulungan tungkol sa isang misteryosong manlalaro. Tahimik, payat at mukhang hindi delikado. Madalas siyang minamaliit sa pustahan hanggang matapos ang laro at siya ang palaging panalo. Hindi siya palasalita, hindi siya nagyayabang, ngunit sa bawat tira, tila alam na niya ang mangyayari. 2, 3, minsan 5 tira pa ang nasa isip niya. Dito, unti-unting isinilang ang reputasyon ng isang henyo ng bilyaran. Pagsakop sa mundo. Nang tumuntong siya sa Estados Unidos, hindi siya agad nakilala. Gumamit pa siya ng iba't ibang alias upang makapaglaro sa malalaking pustahan. Ngunit hindi nagtagal, kumalat ang balita. May isang Pilipino, tila walang takot at halos hindi natatalo. Isa-isang bumagsak ang mga alamat ng Amerika at Europa sa harap ng kanyang kakaibang estilo. Isang kombinasyon ng likas na talento, disiplina at malikhaing pag-iisip. Hindi lang siya tumitira para ipasok ang bola. Tinuturuan niya ang mesa kung paano gagalaw ang laro. Ang 1995 Sands Regency Open na ginanap noong Hunyo 11, 1995 sa Sands Regency Hotel Casino sa Reno, Nevada, ay nagtampok ng isang maalamat na laban sa final sa pagitan nina Efren Bata Reyes at Earl Strickland sa isang race to 13 games. Tabla ang score na 12-12 sa race to 13 na final. Nasa matinding alanganin si Efren, ngulit nakabawi siya sa pamamagitan ng isang napakagandang zigzag na tira. Ang nayo'y tanyag na Z-shot mula sa 1995 Sands Regency Open 9-ball. Isa itong tunay na napakamanghang tira na sinalubong ng standing ovation mula sa lahat ng masuswerteng nanood ng live. Ang ipinakitang sportsmanship ni Earl sa pagkakataong ito ay halos kasing kahanga-hanga rin ng mismong tira ni Efren. Kalaunan, sinabi ni Earl sa isang reporter ng Billiards Magazine, "Ang tirang iyon ay magiging bahagi ng kasaysayan ng pool." Halika't panoorin natin ang malaalamat na laban nila na tumatak sa history ng billiard. Well, in my opinion,
This is probably the best finish that I've ever seen, or for that matter, anyone has ever seen in a major event in the final match. You want to make sure you go into the 9 here. Just draw it straight back just a little bit. Just a little bit, I said. What? He didn't have to do that. You see what I'm talking about? That's right. Now, Why did he do that? because he wanted to make it even more thrilling. No, but if he just pinched that ball a little bit, it would have stopped right there. Just the 9 would have came over the same way, and he would have been right Well, there. he to go to figured the completion. 9 was going to go into the 6, and he was going to move the 6. Well, he might have figured that, yeah. He must have figured that, otherwise why would he shoot it like Sure, that? see, now he even pointed like he was supposed to move the 6. With his finger, he could have moved it, but the 9, he didn't. Well, he can see pretty much of a full ball in this 5 ball, so he's going to set it up table, and this whole game depends if he can get it behind the 6 ball. And there's a possibility he may even be able to bank this 5 up table. You know? Maybe, That yeah, shot's available, maybe. and then he can use the 6 as an interfering ball. If he pockets the Oh, bank, he'll have the 6 to shoot. Oh no, he didn't. Watch the 8. Watch the 8. Oh, my goodness. Strickland said, Oh, "Okay, you my can have that ball." Oh, boy. Now, the position Strickland should have been in, Reyes is in that position. But he's in a worse position, Billy. He can't even go to the left-hand cushion because there's no access to the 5 on this side. The 7 is the interfering ball. Yeah, He goes so to the it's a- left. He precludes him from kicking in that fashion. He can't go to the right because there's no cushion there. He's in big trouble. He's in big trouble here. The short cushion is the only cushion he can go to. Oh, what a bad roll, huh? Oh, Jeepers. horrible roll. Horrible roll. Horrible. He might be able to go back and forth here. That's what he's looking at. I don't like that because you're going to leave a shot. Yeah, you're not going to get movement from the 5 ball if you're able to contact it. And it looks like the short cushion is the only cushion he can go to. Behind the 6. He kicks balls. He could nip the 5. In other words, going to the left-hand cushion, just missing the 7 ball, nipping the 5, and coming 3 cushions back down table. I think He's going twice. I don't like this shot because you don't get no movement, like you said, and you might miss this ball. Put the camera on it. Yeah, Earl's even clapping on that shot. Earl Strickland. I don't believe it. Sport fans, you have seen everything. What a shot. Oh, my goodness. Oh, boy, that... Jeepers. Well, that's why they call him a magician. There you have it. But he's not out yet, though. I've seen funny things happen. And he's falling a little short of he's the mark. falling short. Now he has to go 2 cushions. Or draw with 1 cushion. I don't know. He's got a funny angle. He's got to force it and make sure he doesn't force it into the corner pocket. He's got a funny angle. Oh, the suspense is still there. Yeah. I tell you what, this is the rack that we wanted to see. We got everything we wanted. And He's more. drawing 1 cushion. And more. Right selection here. I think this is perfect. He's That's there. it. He's home. He's home. What a finish. What a finals, What huh? a finish. Yeah, couldn't get no better, man. No my wonder you asked me to do God. this. Oh, what a finish. And I really have to commend Earl for his sportsmanship there. I mean, he really was happy for Reyes in the regard that he made a terrific shot. Mga korona ng tagumpay. Sa kanyang karera, nakamit niya ang mahigit 100 international titles, kabilang ang World 9-Ball Championship, US Open, at marami pang prestigyosong tropeyo. Ngunit higit sa mga titulo, ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay ang respeto ng buong mundo. Tinawag siya ng mga eksperto bilang The Magician dahil sa mga tirang tila imposible, mga swerve shot, kick shot, at escape na parang lumalabag sa batas ng pisika. Isang mapagkumbabang alamat. Sa kabila ng lahat ng karangalan, nanatili siyang simple, hindi nagyabang, hindi nag-angas. Madalas niyang sabihin, mas mahalaga ang respeto kaysa pera. Ginamit niya ang kanyang tagumpay upang tulungan ang pamilya, komunidad, at ang susunod na henerasyon ng mga manlalaro. Hanggang ngayon, maraming Pilipinong bilyarista ang humuhugot ng inspirasyon mula sa kanyang kwento. Hanggang 2025, buhay na pamana
Pagsapit ng 2025, nananatili siyang pamantayan ng kadakilaan. Ang GOAT ng billiards na mahirap at marahil ay imposibleng pantayan. Kahit bihira na siyang lumahok sa kompetisyon, ang kanyang pangalan ay patuloy na binabanggit sa bawat malaking torneo. Ang kanyang mga laro ay pinapanood, pinag-aaralan at hinahangaan, hindi lamang bilang sport, kundi bilang sining. Isang kwentong hindi matatapos. Ang kwento ni Efren Reyes ay patunay na hindi hadlang ang kahirapan upang mangarap. Mula sa batang naglilinis ng mesa, naging hari ng buong mundo. Mula sa tahimik na manlalaro, naging alamat na buhay. At sa bawat tunog ng bolang tumatama sa mesa, ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit. Efren Bata Reyes, ang tunay na greatest of all time.